Sa iba pang top story, marami pa raw insidente ng tukhang for ransom na kinasasangkutan ng mga tiwaling pulis. Kanina, nagpakita si Senador Panfilo Lacson ng ilang video na nagpapatunay na nagtatanim ng ebidensya ang mga pulis sa isang ni-raid na opisina ng mga Chinoy. May detalye si Mean Corvera. Hindi raw isolated ang kaso ng Oplan tukhang for ransom kung saan napatay ang Koreanong negosyante na si Ji Ik-ju. Sa pagdinig ng Senado, sinabi ni Senador Panfilo Lacson na 12 Filipino-Chinese pa ang nabiktima ng kaparehong modus ng mga pulis pero tumangging lumantad dahil sa panganib sa buhay. Katunayan, ipinakita pa ni Lacson ng isang video kung saan ilang pulis ang pumasok sa isang opisina ng isang biktima at nagtanim ng ebidensya. Sa naturang video, kitang-kita ang mga pulis na naka-backpack na naglalagay ng shabu sa mga drawers. Bukod sa napagnakawan ng mahigit 7 milyong piso ang may-ari ng opisina, hiningan pa raw sila ng 2 milyong piso kapalit ng hindi pagsasampa ng kaso. Hindi na raw nagreklamo ang biktima sa takot na balikan ng mga pulis. Takot na takot yung rito. Ayaw talaga mag-complain. Yung nga sabi ko, yung trust is something that you should earn. No, it cannot be demanded. Hindi pwedeng sabihin mo sa victim, kailan mag-report kayo. You should show them that you're able to address their problems. Kakalat yan eh. Pagka merong biktima na rescue, halimbawa, natulungan, biktima ng extortion, kidnap, o tukhang for ransom, pardon the word, ma-encourage yung iba. Pero kung walang nangyayari, matatakot talaga hindi mag-cooperate. Look at yung report ni Miss Angsi. Lahat yun ayaw mag-report. And it takes time to earn the trust of the people. Hamon tuloy ni Senador Grace po, kailangan may masampulan si De La Rosa at may managot sa mga tinaguriang pulis kalawag. Chief, siguro importante rin talaga na mapakita mo, magbigay ka ng ehemplo ng isa sa kanila na napaparusahan mo. Kasi dito sa war on drugs, sa sinasabi, ang dami mga nanlaban daw, napatay, pero hindi naman nabibiktima ng mga pulis, di ba? Palagi mga civilian. Sabi ni Senador Sani Angara, malaking hamon ito kay De La Rosa, lalo na kung paano po protektahan ang mga dayuhan sa bansa. Paalala ni Angara, ang Koreang isa sa nag-aambag ng pinakamaraming turista sa Pilipinas, kaya dapat bilisan ang aksyon laban sa mga sangkot sa pagpatay sa Koreanong biktima. Hiniling na ni PNP Chief Ronald De La Rosa na mabigyan ng kopya ng video para makilala ang mga tiwaling pulis. Nangako rin ito na uunahin ang paglilinis sa hanay ng pambansang pulisya bago ituloy ang kampanya ng gobyerno laban sa droga. Sa pagdinig ng Senado, sinabi ni De La Rosa na bubuo siya ng isang counterintelligence unit na magmomonitor laban sa mga tinaguriang pulis calawags o mga nasasangkot sa krimen. Ito'y para hindi na maulit ang kaso na kinasasangkutan ni na SPO3 Ricky Santa Isabel at Superintendent Rafael Dumlao na nadadawit ngayon sa pagdukot at pagpatay sa Korean businessman na si Jack Ik-ju. Sa ngayon, ipinarerevisan niya na raw ang records ng mga tauhan ng PNP na nakatalaga sa mga special unit gaya ng anti-kidnapping group at anti-illegal drugs group. Sinabi ko kanina na one step higher dapat yung aming efforts sa internal cleansing as compared to our efforts sa war on drugs. Kasi yun nga, nasasaya yung efforts namin sa war on drugs dahil sumasakay itong mga sindikatong pulis. So, yun nga, kung andito yung level ng war on drugs namin, dapat ganito yung level ng aming internal cleansing para maunang ma-cleanse muna para maging epektibo kami sa war on drugs, Your Honor. Para sa Eagle News, Mean Corvera, IM1 with 25.